Hesukristo, tayo po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po sa mga hindi bumati. Hindi ko po alam kung pamilyar po kayo sa kwento ng magsasaka at unggoy. Yun daw pong magsasaka ay laging nagagalit at naiiyamot sapagkat yung kanyang mga pananim na saging ay laging sinasalaula ng unggoy. It's either itutumba o di kaya bibitinan yung mga bunga at kinakain ang saging. Ito namang magsasaka sa kanyang galit ay nakaisip ng paraan. Ang ginawa niya ay dinaanan niya ng saging itong unggoy at nag-ukit ng maliit na butas doon sa isang malaking puno na kasya lamang yung kamay ng unggoy. At doon ay pinuno niya ito ng saging. At one time, nakita ng unggoy itong taan ng magsasaka. At kanyang sinundan yung mga saging hanggang maratnan niya ang puno na may maliit na butas na punong-puno ng saging. At pagkakita ng unggoy, agad niyang ipinasok ang kanyang kamay at pilit kinukuha yung saging. So nagkaroon ng chance itong magsasakang hulihin itong unggoy sapagkat ayaw bitawan ng unggoy yung saging dahil mahalaga sa kanya ang saging. At nahuli ng magsasaka ang unggoy. Hindi bumitaw ang unggoy sa saging. Sobrang attached sa saging. Nabanggit ko po yung kwentong ito sapagkat ang ating mga pagbasa, lalong higit ang ating ebanghelyo, ay nagpapaalala sa atin ng tunay na kayamanan. Ano ba ang tunay na kayamanan para sa iyo? Sa ating unang pagbasa, inilalahad sa aklat ng karunungan na masigit pa sa kanya ang karunungan kaysa anumang uri ng kayamanan, ang ginto, ang pilak, kahit kalusugan, kahit kayamanan, masigit sa kanya ang karunungan sapagkat para sa kanya, ang tunay na yaman ay karunungan. At sa ating ebanghelyo, ating nasaksihan, ang tunay na yaman ay ang walang hanggang karunungan, ang ating Panginoong Hesukristo. Ipinapaalala sa atin, kung tayong lahat ay naghahangad ng tunay na kayamanan, ito'y tanging nating matatagpuan kay Jesus, ang tunay nating yaman. Kaya nga magandang itanong, ano ba yung mga humahadlang sa atin para lubusan nating sundan si Jesus at mayakap natin ang kanyang aral at ang kanyang halimbawa sa buhay natin? Alam niyo ho, yung kayamanan, it is just one attachment among other attachments na pwedeng meron tayo sa buhay na ito. At ipinapaalala sa atin na ang naghahangad ng tunay na kayamanan, ang buhay na walang hanggan, handa dapat bumitaw sa kahit anong attachments na meron tayo. Sapagkat if we are attached to this world, we cannot be attached in the life to come. Detachment from this world so that we can attach ourselves sa buhay na walang hanggan. Kaya ano bang aral ang iniiwan sa atin ng ating mga pagbasa, lalong higit ng ating ebanghelyo? Paano ba natin makakamit ang buhay na walang hanggan? There are 3 important requirements. Number 1 is the word desire. Pwede po bang ulitin natin? Mahalaga ang pagnanais. Kung may gusto ka, maganda yon. Maganda ang pagnanais. Dahil ang lahat naman ay nagsisimula sa pagnanais. Mahalaga na may pagnanais tayong sumunod kay Jesus. Mahalaga na may pagnanais tayong matamo ang buhay na walang hanggan.
Mahalaga na may pagnanais tayong magbago. Kita ninyo sa Ebanghelyo. Patakbong lumapit ang lalaking mayaman patungo kay Jesus. Alam niyo ho, sa kultura ng mga Hudyo, hindi tumatakbo ang mga Hudyo. Ang isang Hudyo na may dangal, never tatakbo. Sapagkat ang tumatakbo lamang sa mga Hudyo ay mga alipin. Itong lalaking mayaman, it is not a right gesture for a rich young man to run. Ibig sabihin, kahit na siya ay mayaman, sa paghahanap niya ng tunay na kayamanan, kulang at kulang pa rin ito at natagpuan niya kay Jesus. To desire Jesus. What are your desires in this life? Ano ang mga ninanais ng puso mo? Tandaan natin, ang kayamanan ng mundong ito, kahit mapa sa iyo, laging kulang at kulang, laging may hahanapin ka pa rin. Kaya alam niyo ho, yung lalaking mayaman, kahit mayaman na siya, laging parang may kulang sa kanya. Sapagkat yung kayamanang meron siya ay hungkag at walang laman. At hindi siya nagkamali ng nilapitan. Ang nilapitan niya ay si Jesus, ang tunay na kayamanan. Mahalaga, we seek, we desire Jesus. Kahit anong pagbabago, kinakailangan ng pagnanais ito. Dahil kahit anong buhos ng grasya ng Diyos sa buhay natin, kung wala tayong pagnanais, hindi magaganap ang pagbabago sa atin. Kaya nga sabi ni Santo Tomas de Aquino, grace builds on nature. Ibig sabihin, yung grasya ng Diyos ay lubusang dumadaloy at umiipekto sa atin kapag tayo'y bukas. Kaya napakahalaga ng pagnanais. Kahit anong buhos ng grasya ng Diyos, kung walang pagnanais sa iyong magbago at sumunod, walang magaganap sa iyo. Sabihin, ganyan ka-respectful ang Diyos sa atin. Hindi niya tayo pinipilit. Hindi niya tayo kinakaladkad. Sapagkat ang pagbabago ay nagsisimula sa pagnanais. Desire. If we do not desire change, if we do not desire conversion, nothing will happen to us. Kaya nga, ang Diyos hindi namimilit. Hinahayaan niya tayong piliin siya pabalik. Sapagkat ang tunay na pagmamahal, hindi ipinipilit. Ang tunay na pagmamahal, kusang ibinabalik. Ganyan tayo minamahal ng Diyos. If we desire, that is the beginning of conversion. If we desire, that is the beginning of new life. Second, the number 2 requirement upang matamo natin ang buhay na walang hanggan is this. Desire. Number 2, decide. Pwede po bang ulitin ninyo? Mahalaga, pagkatapos ng pagnanais, dapat handa tayong magpasya na piliin. Hindi sapat ang pagnanais. Dapat handa tayong yakapin at gawin ito. To decide. Kaya alam nyo yung rich young man, inilalarawan, siya'y napakatapat na Hudyo. Ano sabi ni Jesus? Sundin mo ang kautusan, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama't ina. Ano sabi ng Hudyo na mayaman? Ginagawa ko na ho yan pagkabata ko pa. Tignan natin how decided itong rich young man to gain eternal life. Minsan, magaling lang tayo sa simula. Minsan magaling lang tayo sa plano. Minsan magaling lang tayo sa desire. At nagkukulang tayo sa pagpapasya na piliin at akuin ang ating ninanais. If we really desire to follow Jesus, we must decide to choose Jesus. Desire, decide. Pangatlo at panghuli na requirement. Desire, decide. Ikatlo, deny. Pwede po bang ulitin ninyo?
Desire, decide, deny. Ito yung kakayahang tumalikod dahil sa iyong pagpapasya. Alam niyo po, yung lalaking mayaman, nandun yung desire, nandun yung pagpapasya, but he lacks one thing. Hindi niya kayang bitawan ang meron siya. Kaya kita ninyo sa Ebanghelyo sabi, nalungkot ang lalaking mayaman sapagkat siya'y napakayaman. Dahil one thing ang inaas at hinihingi ni Jesus sa kanya, ang ipagbili ang kanyang ari-arian at ipamahagi ito sa mga mahihirap. Mga minamahal na kapatid, tatandaan natin, bawat pagpili ay nangangahulugan lagi ng paghindi. Every decision requires renunciation. Dahil hindi pwedeng oo ka sa isa, oo ka din sa lahat. Hindi pagpili yon. Ang pagpili, it requires no to other options. At yun ang hindi kayang gawin ng lalaking mayaman. Every single yes constitutes a thousands and millions of no's. Ang bawat pag-oo ay nangangahulugan lagi ng paghindi. Gusto niyang sumunod kay Jesus, gusto niyang matamo ang buhay na walang hanggan, pero hindi niya kayang bitawan ang kanyang kayamanan. I would like to remind you, wala hong masama sa kayamanan ha. Nagiging masama ang kayamanan if we are too much attached to it. Because losing is a form of gaining. Ang kakayahan nating bumitaw ang magpapakita sa atin ng tunay na kayamanan. Because true treasure is not in this life. True treasure is in the life after this. Alam niyo po, hindi ko alam kung napakinggan niyo ho yung story about Alexander the Great. Si Alexander the Great po isang kilalang warrior at isang leader. At alam niyo ho, nung mamamatay na daw po si Alexander the Great, may 3 siyang death wish. Nung nasa deathbed na ho siya, pinatawag niya ho lahat ng generals. At mayroon siyang 3 hiling. Yung una niyang hiling, sabi niya, gusto ko pag namatay ako, ang magbubuhat ng kabaong ko ay ang lahat ng magagaling na doktor sa buong mundo. Ikalawa, kapag namatay ako, gusto ko yung buong kayamanan ko, ikakalat nyo sa kalsada hanggang sa libingan ko. Natataka itong mga general, nababaliw na ba ito? At panghuli, gusto ko pag namatay ako, yung kamay ko ay nakalabas sa kabaong nakita ng mga tao. Nagtaka yung mga generals. Nababaliw na po ba kayo? And Alexander the Great explained, yan ang gusto ko sapagkat una, gusto kong ipakita sa kamatayan ko sa mga tao na kahit na ang magagaling na doktor, hindi pwedeng pigilan ang kamatayan. Ikalawa, gusto kong ikinakalat yung mga kayamanan ko hanggang sa libingan ko sapagkat ang kayamanan dito sa mundo ay hindi ko madadala. At pangatlo, gusto ko nakalabas ang kamay ko sapagkat dumating ako sa mundong itong walang laman ng kamay ko at babalik ako sa paroroonan ko ng walang laman. You see how detached Alexander the Great is. Losing is a form of gaining. Ang buhay na walang hanggan, ito ang radikal na pagpili kay Jesus. Desiring, deciding, and denying. Sapagkat ang pagpapahalaga
sa kaharian ng langit ay hindi pagtanggap. Ang pagpapahalaga sa kaharian ng langit ay pagbitaw at pagkakaloob. Gusto nyo ba ng buhay na walang hanggan? Uy, mga taga-Pola. Yes. Start by desiring Jesus. Desire. Second, decide. Ipakita natin at akuin at yakapin sa gawa natin. At pangatlo, deny. Subukan nating bitawan yung mga bagay na pumipigil sa atin sa pagsunod kay Jesus at sa mga bagay na humihila sa atin upang ang buhay na walang hanggan ay lubusan nating maranasan. Tayo po ay magsitayo. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya.